With regards to mental health, I totally agree with what Emilio and Therese were saying about the support system. But to add, I think, maliban pa sa, syempre, dapat magpa-therapy ka kung afford mo. Dapat kumapit ka sa mga kaibigan na alam mo will help you grow. Kumapit ka sa pamilya mo because they will support you all the way if you have a good relationship with them. I think it's also important to not only look for happiness, but also fulfillment. Nahanapin mo rin kung ano yung purpose mo sa buhay at ano yung gusto mo maging ambag sa mga taong nakapalibot sa'yo at sa lipunan mo. Kasi kung puro sarili mo lang yung iisipin mo, after a while, draining din siya. After a while, kumikitin yung perspektibo mo sa mundo hanggang hindi mo na-realize, ikaw na lang yung pinagsisilbihan mo. And that is not a very fulfilling life. Alright, thank you, Direk Kim. Thank you, Gretchen. Let's limit na one question na lang, no? Para mas marami sa kami nakapila. JN, June Nardo is next. Go ahead, June. Congratulations. After doing this film, it's first time, second time, si Direk, pinangarap niya bang maging abogado? Nagkaroon ba kayo ng pangarap, lalo na kayo, mga abogado, diba? Hindi naman lahat ng abogado, mababait, at matulungin. May na-inspire ba sa inyo? Na-inspire ba ka parang abogado? Si Marbo. Si Rocco, sagot. Rocco, yeah. Well, nung Tito Jun, nung ginagawa po namin yung one, yes. Naalala mo yung isang eksena doon na kailangan kami i-xerox, tapos nakakausap ko yung mga law students talaga. Nung nakita ko po yung mga books, sabi ko, never will I ever go that path. Kaya hanga ako sa kanila, grabe. You cannot stop learning and be updated. Kaya sabi ko sa yung mga lumalapit sa amin, yung nakaka-inspire na, alam niyo ba, naging lawyer ako dahil sa Portboys. Sabi ko, I'm so proud of you na nagawa niyo na ito. It's a feat para magawa yun. That's true. Carlo, ikaw, na-inspire ka ba? Oo, na mag-abogado. Mag-abogado. Baka ano lang siguro, tutulong na lang ako nang hindi ako abogado. Kasi masyadong, mahirap. Mahirap. Oras, ang daming panahon na kailangan mong i-google para sa pag-aaral. And I think, sasagutin ako ni Justice Hernandez, I don't care about what you think. Diba? Thank you po. Enzo, ikaw, na-inspire ka ba? Enzo, ikaw. Politiko yun eh. Kasi pineta yan. Ako naman po siguro, in a way yes, na-inspire ako. Pero tingin ko baka marami po ako makakaaway. Kasi ipaglalaban ko po kung ano yung tama. Saka puro pro bono. Nangyayari. Yun lang po. Yabang ka naman eh. Di si Direk lang kasi masyado siyang masyado emotional, passionate. Sa kanya mga gusto mangyari, di ba? Opo. Marami po akong kaibigan na lawyers. And in fact, sila yung inspiration ng Bar Boys. Okay. Nakikita ko kung gaano wala silang oras para sa mga bagay-bagay. Ayoko pong gawin yun. So, hindi ko po siya kaya. Tsaka, opinionated masyado na tao. A lot of the practice of law is just interpreting the text. And yun nga, sabi ko sa first film, I don't care about your opinions. And I'm very opinionated. Baka hindi ko kaya, baka bumagsak ko. Tama. Naman, how will you entertain the moviegoers dahil nga seryoso itong batas to? How did you make it entertaining? Oh yeah. Para ma-feel sa lahat. So nakita nyo naman yung trailer namin, daming kinilig kay Kailangan kay Kian. And ano po siya, actually number one, you don't need to watch the first film. Okay. Kasi this is a standalone film. Okay. So in the first 30 seconds of the film, sinamarize ko lang, gano'n na kabilis. Law students kami dati, hindi pumasa si Josh, si Chris nag-abroad, umuwi ngayon. Yun lang. That's all you need to know, and the film is standalone. It's entertaining because it's very funny. Saka basically student life din to eh. If you remember, sobrang dami namin mga scenes sa first film na got people so hooked and entertained. For example, yung scene ni Toran na may tarpaulin siya, na may backup pala yung pamilya niya na good luck next. Parang good luck. Pero kami ganon.
may tarpaulin scene na labas sa next trailer namin with Clarissa sa... Uso yun. Oo. And it's a play on that. And then, ang nagpapasaya sa pelikula, hindi yung topic eh. Ang nagpapasaya sa pelikula, characters. Right. And if you recall, si Toranes, sa Hilarious character, si Carlo, and yung dynamics ng barkada is what makes it entertaining. I'm not gonna make a film na nagbabasa ng po sila ng 20 hours. Yeah, di ba? Oo, di ba? Kasi manunod, no? Except, di na, sana ano na lang, gumawa na lang ako ng parang nag-documentary na lang ako on the practice of law, kung gano'n. So I really try to make my films entertaining and infuse it with humor, with heart. Pero warning na lang siguro, magdala kayo ng maraming tissue. Kasi meron ako isang actor na nag-PBB, the whole time nasa PBB siya, hindi siya umiyak. Okay. Pero dito sa pelikula, 9 times siya umiyak. Si Emilio ba yun? Si Emilio po. Umiyak So, pala si magulgul Emilio. siya, 30 minutes. Okay. So, dala po kayong tissue. So, yun, it's not what makes a film fun is not the subject. It's the cast, it's the characters. And so, yung timpla, the strength of this film, kasi kakagod ko nga lang, is really the timpla of the characters. Na yung laro within the scene. That's why you have characters na hindi lawyers. You have Ziggy, you have si Emilio, si Bryce, si Clarice. Hindi sila lawyers, so may perspective sila ng mga ordinaryong tao. Nice. Yun. So it's very relatable, it's funny, and it's nakakaiyak. Very good. Para mawala yung stigma ng seryosong pelikula, di ba? Congratulations. Thank you, Jay. Last na lang din po, actually po kahit yung float namin, balak namin nakakatawa siya. Basta mo na spoil, direct. Hindi ko sa spoil, basta wala naman kami budget, kaya namin sa magpapatawa sa float. Okay, thank you, JN. We're down to our last 2 questions.